Welcome back sa ating channel. At before that, bago tayo magsimula, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po yung aking channel, Sir Johnny, at paki-like na lang po yung video ito kung nakatulong sa inyo yung ating Honest Ola Reviews, at paki-share na rin sa iba mga gusto magkaroon ng ideya tungkol dito sa mga usaping mga pag-uutang dito sa mga online lending apps, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo palagi dito sa mga videos natin at honest reviews at mga may personal experience na sinishare ko sa inyo. So, update tayo dito kay Kasyalo. Okay? Medyo matagal ko na rin siyang ginagamit simula noong April. Pakita ko sa inyo na kung nakailang reload na ako sa kanila at hindi naman ako nare-reject pa hanggang sa ngayon. Okay? Pero ito, nagsimula tayong mag-try mag-apply sa kanila at na-approve naman tayo doon sa atin. Pero ulitin ko matagal na ako nag-apply ng loan dito, year ago, pero reject ako lagi noon. But this year, ito nga, in-approve ako for 1,000. Kasi ilang buwan na yung ating ginawang video about this Kasyalo review, okay? Noong April ako nagsimula ako sa 1,000. At hanggang ngayon, sunod-sunod yung pagbayad ko sa kanila. Unang apply ko sa kanila is 15 days, hanggang sa umabot na tayo ng 30 days ang ating loan term payment sa kanila. Then, ito nga recently, itong August 1 yung aking due date. Nagbayad ako ng August 1. Actually, ayoko na sanang i-reloan, pero naisip ko mag-update ulit ng panibago sa mga subscriber natin dyan, kung ano yung mga update natin dito, kung nagpapa-renew pa talaga si Kasyalo, kung sakasakali nakakailang reload na tayo o nakakailang loan na tayo sa kanila. Then, ito nga, sinubukan ko siya, binayaran ko siya ng umaga, noong August 1, binayaran ko siya ng almost 4,799. Stuck ako sa ganun Yung hanggang doon lang po yung kaya kong bayaran every month sa kanila. Actually, tumaas po yung credit limit na ibinigay nila sa akin. Hindi ko na lang po na-screenshot nung huli. Dahil nga, wala akong balak mag-reload sana, pero naisip ko mag-update. Then, sinubukan ko siya hanggang yung credit limit ko nga pala, umabot na po siya ng 6,000. Okay? 6,000 po yung credit limit ko sa kanya. And then, nung in-applyan ko, nireloan ko rin nung umaga na yon, napakatagal po. Kala ko nga reject na ako Pero sabi ko nga, wala na akong balak mag-reloan. Pero nagugulat ako, mga ilang oras, talagang asin hanggang tanghali, kung makikita nyo to, almost 12:25 na ng tanghali, dumating yung na-approve sa akin na 4,000. Hanggang 4,000 lang po ako kasi ayokong magdagdag ng loan kasi nga baka maipit tayo. Ayun yung dahilan kung bakit sinusubukan ko lang sila hanggang sa kaya ko lang bayaran. Yun po yung kinukuha ko. Wag tayo masyadong agresibo na porque tumaas yung credit limit. Advice ko lang po sa inyo, kukunin natin agad o igagrab na natin. Okay? So yun, almost naka 5 reloans na po ako dito kay Kasyalo at wala naman ako nagiging problema sa kanila. Pero yun nga lang almost 20% talaga yung kanilang payment. Even the 15 days, yata, hindi, 10% pala, pag 15 days, tapos pag 1 month na siya, o 30 days, 20% na po. Okay? Yun po yung aking shared experience dito sa Kasyalo. But most of the time, okay naman siya. Hindi siya yung makulit, hindi siya yung tawag ng tawag, wala siyang text and text. Only reminder lang po siya. And then, may mga nagtanong sa akin din na kung nag-home visit ba si Kasyalo. Actually, meron ako ginawang video do sa main channel ko, yung Janitor TV, na meron mga ola na nag-home visit. Hindi ko na lang sinama ngayon kasi wala sa list ni Kikay Bautista. But, as far as I know, meron talaga silang home visit. Pero ulitin ko, yung home visit po nila is depende pa rin po yan sa agent, sa location nyo, at saka depende sa utang ninyo. Okay? Tandaan nyo, isolated case kasi mga nababalitaan ko may home visit sila. Maliwanag, may home visit naman, pero that doesn't mean na lahat kayo pupuntahan na nila na may mga overdue. And then may nagtanong din sa akin, doon sa main channel ko dito pa sa channel ko na, kung mag-advance payment daw dito kay Kasyalo, kunwari, 9 days before due date, nagbayad na, ma-re-reloan pa ba? Advice ko sa inyo, wag po kayong gagawa ng ganong klase ng payment, yung sobrang advance. Mas malaki po yung chance na ma-reject po kayo. Always, gawin nyo lang, tandaan nyo, always remember na tanging 3 days before due o mismong due date kayo magbayad.
Pag nag-message na sila sa inyo sa email o nag-text sila sa inyo na pwede na kayo magbayad 3 days before your due date, tsaka kayo magbayad. Mas malakas yung offer na ibibigay nila, mas mataas yung gagawin nilang offer sa inyo. Yun ang napansin ko lang. Kasi sinubukan ko yung 3 days, 3 days before due date, inoperan ako na 9,000. Pero hindi ko kinuha. Mahirap, medyo alanganin pambayad. Okay, tandaan nyo hindi po kasi ako ganun na yung kapag loan, sinasagad ko yung mga utang, natutunan ako sa paghihiram dito sa mga online lending apps. So, kung ano lang yung kaya kong bayaran by that month, yun lang po kinukuha ko. Kunwari, 4,000, limit lang ako hanggang 4,000. At nire-renew ko, sinusubo ko. Para kahit hindi ako ma-renew, okay lang. Kasi at least bayad ako at malinis naman yung ating record dito sa mga online lending apps na sinusubukan natin, no? Then, tandaan nyo, kung nagkaka-overdue kayo, sa pagkakaalam ko, pwede naman tawagan ito, makipag-ugnayan na lang po kayo sa customer service nila o sa kanilang mga phone numbers kung sakasakali makita nyo sa kanilang apps at sa kanilang mga customer service, mga websites. Yun na lang po siguro yung gawin natin para kahit paano magkaroon tayo ng cooperation o coordination o coordinate dito sa mga online lending apps na sinusubukan natin. Lalo na si Kasyalo, medyo malaking tulong naman siya sa akin talaga. Yun nga lang, medyo 20% para siyang 5-6. Yun lang po yung medyo down ko sa kanya na mataas. Unlike sa iba na katulad ni Tala at ni Bill Is, no? Kung compare ko sa interest, hindi po ganun kalaki. Pero yung penalties na sinasabi nila, hindi ko rin sure kung gano'ng kataas. Hindi ko pa nabasa. Pero I stay on my way dito sa kung paano ako mag-loan dito kay Kasyalo para nakakapag-update ako sa inyo kung sakasakali sa bawat renew ko, okay ba? Kung magkakaroon ba ako ng problema? Kung makulit ba sila? Actually, wala namang ganun. Puro reminder lang sila. Yun po yung aking experience dito kay Kasyalo after 5 reloans at almost 3 months na sinubukan ko to si Kasyalo. So, sana nakatulong ang video ito at paki-subscribe na lang po ang ating channel, Sir Johnny, at paki-like na lang po kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo at share nyo na po. Tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga all reviews at honest reviews na ginagawa natin dito sa ating channel. Maraming po salamat sa uulitin.